Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa nakakabiglang desisyon ng ABS patungkol po dito sa di-alibay ng Kimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon nga dumako na tayo at pag-usapan na mga kakimpaw ang mga comment na napili nating basahin para po sa gabing ito. And unahin na nga po nating basahin ang comment ni Miss EA mga kakimpaw. So, shoutout po sa inyo madam at magandarang gabi. Sabi niya dito, love you so much Kimpaw. Wala pong issues ang KP. Huwag na tayo makinig sa issues. Walang katotohanan. Happy ang magsing-irog sa 5 days vacation. Hindi na po sila magkakaroon ng problem. Lahat po happy together and happy memories po. Solid po tayo. Dapat trust and sincere po tayo sa Kimpaw. Tayo ang nakakaalam ng tunay na pagmamahala ng Kimpaw. Lalo po si Pau, super love niya ang Babe Kim. Trust po tayo kay Papi Pau na hindi na po masasaktan ang ating mahal na Queen Kim Chiu. Sabi nga po ni Pau, hinintay ko si Babe Kim na maging single 15 to 16 years. Lahat ang ginawa ko para sa crush kong Chinita from PBB up to now. Hindi ko sasayangin mga dasal ko at pagtitiis. Magtiwala po tayo na secret merit na po ang Kimpaw. Gusto lang talaga ng Kimpaw ngayon na private ang love life nila. Sure naman pong magmahal si Daddy Pau kay Mrs. Babe Kim. Pag matagal siya sa pupuntahan ni Papi, sinisigurado niya nakasama niya ang mahal niya, ang Chinita Princess, sa buhay niya. Trust po tayo. Perfect lovers, perfect partner na po ang Kimpaw. Maligaya po ang ating Queen Kim Chiu sa piling ng The Hero and Mr. Right, Paolo Avellino. Good luck, Kimpaw. God bless, Kimpaw, forever and ever. God bless Kimpaw, prayers and wishes po natin always safe, good health and happiness forever. Grabe naman nga ang comment ito si EA. Talagang super po ang kanyang tiwala at pagkapanatag sa relasyon nila Kim and Paolo, lalo na sa pagmamahal ni Paolo kay Kim. Kasi ba naman, yung pag-iintay ni Paolo ng mahigit isang dekada, mga kakimpaw, kay Kimi ay sapat na sa kanya. Na dahilan para pagkatiwalaan si Paolo Avellino. So, hindi naman kasi lahat kayang gawin yun mga kakimpaw, maghintay ng gano'n. And never talagang nawalan po 'di ba si Paolo Avellino ng pag-asa. Sabi nga niya kay Kim po ang bagsak niya mga kakimpaw. So solid lang mga kakipi, naniniwala rin po ako na talagang magkasama po sila at kapag matagal si Paolo Avellino sa isang lugar talagang sinasama niya si Chinita Princess para lagi po silang magkasama. Diba mga kakimpaw? Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pagtulong ni Chinita Princess sa Jensen. Hanggang ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan sa social media mga kakimpaw. So, update nga po ng Abante News, kamakailan lang. Grabe na mga kakipi. Talagang ang Chinita Princess natin laging headline mga kakimpaw. Bawat kilos ni Kim actually headline. Ganyan po siya ka-relevant at kasikat. So sabi nga dito ng article ng Abante, wagas ang pasasalamat ni Melay Cantivero sa kapwa kapamilya star na si Kim Chiu sa ginawa nitong pagtulong sa mga kababayan niya sa General Santos na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Sa kanyang Instagram story ay halatang touch ang TV host, comedian
sa napakalaking naitulong ni Chinita Princess sa mga naapektuhan ng lindol sa kanilang lugar. Niga, thank you kaayo. Grabe ka sa help mo sa Jensen. Mensahe ng pasasalamat ni Melay kay Kim. Nag-viral nga agad ang post ni Melay at puring-puri ng netizens si Kimi. At sa tahimik nitong pagtulong, walang fanfare, camera o publicity. Naku, check mga kakimpaw, kung hindi pa nag-post si Melay, wala tayong kaalam-alam na napakabilis pala ni Chinita Princess na umaksyon. Di ba mga kakimpaw? Dinaig pa ang gobyerno, mga kakimpaw, sa bilis, umaksyon ni Chinita Princess. Tapos napakatahimik pa. Aside from Kim, pinasalamatan din ni Melay, sina Ruby Domingo at Bianca Gonzalez na nagpabot din ng tulong si Jensen. Matatanda ang umapila ng tulong si Melay sa mga taong may mabubuting loob para sa mga naapektuhan ng lindol sa kanyang hometown. In Jesus' name, tanggalin niyo po, Lord, ang mga aftershocks and sana, Lord, makabangon ang Mindanao. Labi na ang Jensen. Lord, sa paglindol na ito, thank you sa lahat ng nangamusta sa pamilya ko. Thank you, Lord. All safe sila and praying for all families na safe din sila. Panawagan na din po sa lahat ng gusto mag-help. Need po ng more tents sa mga hospitals namin doon. Ang post ni Melay noong Martes. So nice. Super nice talaga mga kakimpaw. And si Chinita Princess, for sure, hindi pa po humihingi ng tulong si Melay, agad na nga po yung nangamusta at nag-volunteer, mga kakimpaw, na siya ay tutulong. Nagtanong mo na yan agad-agad for sure kay Ma'am Shemelay, ano yung maitutulong niya. And mas pinili po ni Ma'am Shemelay, tents para po sa mga ospital. Kasi importante talaga yun mga kakimpaw, diba? Imagine niyo yung mga may sakit, tapos nilindol pa mga kakimpaw. Super talaga. Kaya naman si Chinita Princess, mabilis ang action din. So, buti na lang din talaga at si Kimi ay may friends sa taga Jensen, kaya napabilis din talaga ang action niya mga kakimpaw. Grabe no, si Kimi, super generous talaga. Sa kabila ng lahat ng mga batikos sa kanya, alam niyo yun, nung nakaraan po, hindi na natin babanggitin. Basta, ang generosity ni Kimi ay talagang super genuine, totoong-totoo talaga. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa pagbabago ng oras nga po ng Di Alibay na ipinuputok ng butsi nating mga Kimpaulan. Just kasi hindi talaga katanggap-tanggap na parang pinaglalaroan na lamang po ang Di Alibay. Inere ng 8, nilipat ng 8:45, tapos nilipat na naman ng 9:30, yun totoo. Paatras ng paatras mga kakimpaw Diba nakakaloka? So ito'y dahil nga po sa okay na, ready na ang sigabo. Pero bakit? Kasi mga kakimpaw nagmamadali sila. Ang katanungan ng lahat ng Kimpaw Lanchas sa totoo lang. Bakit malapit na kasing matapos ang Di Alibay? Di ba mga kakimpaw? Bakit hindi na lang intayin na matapos ang Di Alibay bago nila i-ere ang sigabo? Bakit kailangan? What's the rush? Di ba? Malapit ang matapos ang Di Alibay. Sana tinapos na lang para wala na pong pagbabago ng time slot. So, anong meron? Ano yun? No choice na ba sila para ilipat ang Di Alibay? Kailangan na bang i-ere ang sigabo? Bakit masyado silang nagmamadali mga kakimpaw? Pwede namang after na lang ng Di Alibay. Tapos ilipat na sa 8:45 etong Blood versus Duty. Then 8 na tong sigabo mga kakimpaw. Since sa kanila naman talaga ang 8 PM slot.
Pero, ayun, naiintindihan namin yun na sa kanila talaga ang 8 p.m. slot. Ang kaso, kasi sana mga kakimpaw, para hindi po paulit-ulit na binabago ang time slot ng The Alibay. Kasi ang sama po niyan para sa brand ng Kimpaw na inuurong sila ng inuurong. Imagine from 8 p.m. to 9:30 p.m. sila na po ang sumisira ng brand ng Kimpaw. Na para bang no choice sila. Anong meron? Nakapagtataka nga daw mga kakimpaw, bakit parang nagmamadali sila. Hindi na maantay na matapos ang The Alibay bago i-ere ang Sigabo. Anyway, baka malito po ang lahat mga kakimpaw. So, uulitin lamang po natin ha. 9:30 na po magsisimula ang oras ng The Alibay. Simula po June 22. Ayan, sa mga nakikinig po ngayon ha. Starting June 22, iba na po ang time slot na naman ng ating Kimpaw Lancha. Sobrang nakakahilo na sila mga kakimpaw. Ay, naku, nakakaloka. So, ang mga Kimpaw Lanchas sa ngayon, mga kakimpaw, bukod sa nagwawala na sa pagre-reklamo mga kakipi, ay nangangamba. Nangangamba para sa brand nila Kim and Paolo kasi lumalabas na sina Kim and Paolo ay nothing but a starlet mga kakimpaw. Kaya gano'n na lamang po nila iurong parati ang kanilang palabas na The Alibay. So, sila mismo ang naglalagay sa utak ng mga tao na Kimpaw ay wala lang. So, nakakaloka mga kakimpaw na ganoon ang nangyayari. Kaya as much as possible, ayun nga daw, sana ay isave natin ang image, ang brand nila Kim and Paolo. They don't deserve this. Ika po ng mga Kimpaw Lanchas. So, ayun mga ka-KP, patuloy pa rin po natin silang suportahan sa kabila ng kanilang ginagawa. So, bawi na lang siguro tayo mga ka-Kimpaw sa ano. Bawi na lang po siguro tayo sa Kopino. Hope so, makabawi tayo. So, kayo guys, ano inyong masisay patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.